mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba kamo? Tutok lang dito sa Usapang Tol. Usapang Tol, Usapang Tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-3 sa buwan na ito ng Abril taong 2024. Ako po inyong lingkod, Cecil Villarosa, para sa isa na lamang edisyon ng programang Usapang Tol. Makakasama natin siyempre mamaya, walang iba kundi ang tol ng bawat Pilipino, Senator Francis Tol Tolentino. Tayo po ay live na nasusubaybayan sa iba't ibang panig ng bansa sa pamamagitan po ng mga regional station ng DWIZ 882 at maging sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan po ng mga online accounts ng DWIZ. Kayo po ay pwedeng mag-participate sa ating talakayan sa pamamagitan po ng pagpapadala ng mensahe sa aming Facebook page o kaya po ay sa aming hotline 8470-1750 hanggang 54 o kaya po ay sa aming text line 0999-376-6768. Talaga naman po ang banta ng mainit na panahon na sinabayan pa ng El Nino, no? Yan ang laman halos ng mga balita nitong mga nakaraang araw, no? Hanggang kahapon. At kahapon po, ayon sa Pag-asa, dun sa monitoring ng Pag-asa, 3 lugar yung nakapagtala ng danger level na heat index. Pinakamataas po ay sa bahagi ng Giwan Eastern Samar. Nasa 46 degrees Celsius ang naitalang heat index, 42 degrees Celsius naman sa Katarman, Northern Samar. At based sa monitoring ng Pag-asa, itong Katarman sa Northern Samar, ilang araw nang nakakaranas ito Sunod-sunod na araw na nakaranas ng mataas na heat index, dangerous level na heat index, ibig sabihin above 42 degrees Celsius. At gayon din po ang Cotabato City. Nakapagtala rin po yan kahapon ng 42 degrees Celsius na heat index. At dahil nga po dyan, daang-daang mga eskwelahan na, kabilang yung 12 paaralan sa Metro Manila, ang nagsuspende ng pasok kahapon. Ang binabanggit naman po ng Task Force El Nino, may kapangyarihan yung mga school administrator na mag-shift sa online classes kapag matindi ang init. Yan daw ay bilang pag-asaalang-alang sa kaligtasan ng mga estudyante, ng mga guro at ng mga non-teaching personnel. Kung ano pa ang hakbang na ginagawa ng pamahalaan bilang tugon sa epekto ng matinding init ng panahon, yan po ang ating tatalakayin ngayong araw na ito. Samantala, punta muna po tayo sa ating mga headlines. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Fujidenso Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenso HD Inverter Appliances. Fujidenso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenso, quality above all. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag-M. Luwilier na. Lahat sigurado. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. mga malalaking balita. Pinag-uusapan mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa uno ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Miyerkules, April 3, 2024, dahil sa init ng panahon at pertussis, blended learning ipinababalik. DWIZ Balita. Water crisis idineklara sa Cebu dahil sa epekto ng El Nino.
DWIZ Balita. Bagong talagang PNP Chief General Romel Marbil, walang balak ibalik ang war on drugs. DWIZ Balita. At sunod-sunod na forest fire sa Benguet, pinatututukan ng isang mambabatas. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, hinimok ni Senator at Chairperson ng Senate Committee on Basic Education, Win Gatchalian, ang mga punong guro na magpatupad muna ng blended learning sa gitna ng pangamba ng mga magulang dahil sa pertussis o whooping cough at mainit na panahon. Una nang nagsuspende ng klase ang 6 na lokal na pamahalaan sa Western Visayas at Iloilo City dahil sa init ng panahon. Kasunod ng pagkansela o pagsuspende ng mga klase, maaari namang magsagawa ng modular distance learning, performance task o make-up classes. Kaugnay naman sa pertussis, una nang nagdeklara ng outbreak sa Quezon City at Iloilo City at state of calamity naman sa Cavite. Sa huling tala ng DOH, 4 na po na ang namatay sa pertussis. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, nagdeklara na ng water crisis ang Cebu City bunsod ng tumitinding epekto ng El Nino phenomenon. Ayon kay Mayor Michael Rama, bagamat nakahanda ang city government simula pa noong nakaraang taon, kailangan pa ring paigtingin ang mga hakbang dahil sa inaasahang patuloy na pagtaas na heat index. Sa kabila nito, kumpiyansa naman ng alkalde na maseserbisyuhan pa rin ng tubig ang mga residente. Kasunod ng paalalang patuloy na magtipid. Nalawagan din si Mayor Rama sa iba pang mga local officials na tingnan ang sitwasyon sa iba pang lugar sa lungsod matapos na ring ideklara ang state of calamity sa ilang barangay sa Cebu. DWIZ Balita. Sa oras na 9 na minuto makalipas ang alas 6 na umaga, walang balak ang Philippine National Police na muling magdeklara ng war on drugs. Ito ang tiniyak ng bagong PNP Chief na si Romel Francisco Marbil dahil posibleng gamitin ito ng ilang pulis na magparamihan ng nahuhuli. Dagdag pa ni General Marbil, hindi niya ipag-uutos na magparamihan ng huli at kumpiska ng iligal na droga. Ipinaliwanag ng PNP na hindi naman kasi nare-resolba ng war on drugs ang problema. DWIZ Balita. Pinababantayan naman ni Benguet Representative Eric Yap ang sunod-sunod na forest fire sa Benguet Province. Ayon kay Yap, nakikipagpulong na sila sa Philippine Air Force para mas gawing puspusan ang pag-apula sa mga forest fire. Una nang inihain ni Yap ang House Resolution 1603 na layong tukuyin kung may sapat na kapasidad ang bansa sa pagtugon sa mga forest fires. DWIZ Balita. Tanggap naman tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. PBBM nagpatawag ng full cabinet meeting ngayong araw. Ang ulat mula kay Patrol Number 13, Gilbert Perdes. Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang full cabinet meeting sa Malacanang ngayong araw. Nabatid na bandang alas 2 ng hapon isasagawa ang pulong kung saan inasang dadaluhan nga ito ng lahat ng mga miyembro ng kanyang gabinete. Bagamat wala pang konkretong nabanggit na agenda para sa pulong na ito, hindi naman inaalis ang posibilidad na mapag-usapan ang patuloy na pagtutok ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa El Nino phenomenon. Karniwan ang ginagawang lingguang pulong sa palasyo na pinangangasiwaan nga mismo ng Pangulo sa pamagitan ng sectoral meeting. Tuwing araw ng Martes, ilang piling ahensya lamang ang inaanyayahang dumalo rito upang magbahagi ng kanilang mga tagumpay at proyekto sa kanilang mga tanggapan o departamento. Dito rin binibigay ng mga pinuno ng ahensya ang mga spesipikong direktiba mula kay Pangulong Marcos. Patrol 13, Gilbert Perdes nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Maraming salamat sa report mong yan, Gilbert Perdes. Naku, yung krisis po sa tubig dyan sa Cebu City, ang binabanggit po ni Mayor Michael Rama, particularly nakakaranas ng kakulangan sa supply, yung mga upland barangay, yung mga barangay sa mga kabundukan. At 28 barangay na, yung kanilang naunang isinailalim sa state of calamity, 28 barangay. At ang kanyang, kanina nakapanayam ng DWIZ, si Mayor Rama, no, at ngayon
ngayong umaga. Ihihinga natin siya ng karagdagang detalye pa. Nagpapahanap na siya ng karagdagang water sources kasi doon daw lalo pat doon sa ginawa raw nilang pag-iikot sa mga apektadong lugar, particularly doon sa mga kabundukan na mga barangay, meron pa raw mga untapped water sources na pwede nilang i-exhaust para supplyan ng tubig yung kanilang mga residente. At gusto rin niyang gawing prioridad yung pagpapatayo ng mga dam para mapag-imbakan ng tubig na maaari namang magamit sa panahon ng tagtuyot. Mamaya, karagdagan detalye ang ating antabayanan mula sa alkalde ng Cebu City na nananalangin na po nananalangin na magkaroon sila ng karagdagang supply ng tubig. Actually, buong bansa na po ang apektado. Based doon sa huli pong pagtala ng NDRRMC, doon sa epekto ng El Nino phenomenon, as of April 2, 1.2 billion pesos na yung naitalang pinsala sa mga pananim, sa agrikultura ng El Nino phenomenon. At halos 30,000 naman, 30,000 yung bilang ng mga magsasaka at mga mangingisda na naapektuhan ng matinding tagtuyot. Pero ang binabanggit nga ng Task Force El Nino, dapat kasama rin sa bilang, in fact, dapat yung mga pamilya nito mga magsasaka, nito mga mangingisda. So yung 30,000 na yon, magti-triple pa yun o madadagdagan, magta-times 4 pa yun o times 5 yung bilang ng apektado. At dahil patuloy pa nating nararanasan itong El Nino na ayon sa Pag-asa pwedeng magtagal hanggang buwan ng Hunyo, asahan na po yung karagdagang pinsala pa na maitatala nitong El Nino phenomenon. Ang GAT Dam, yung ating mga dam sa Luzon, lahat po yun, mas mababa na sa normal level. Ang GAT Dam kung saan nanggagaling yung supply ng Metro Manila, less than 200 meters na lang po yung antas ng tubig. At pag yan umabot po sa critical level na 180 meters, titigil muna na masuplayan yung sektor ng agrikultura para mabigyan ng prioridad yung supply ng tubig ng mga residente sa Metro Manila. At dyan po nakikita lalo yung pangailangan na dapat proactive po talaga tayo. Nababanggit naman ng pamahalaan, ng mga ahensya ng pamahalaan na nakapanayam din natin yung National Irrigation Agency, pati na yung Water Agency, na nangangasiwa doon sa supply ng tubig natin, na sila naman ay ongoing na pala yung pagkapatayo ng mga dam. At may mga dam na ay naasahan nilang magiging operational na by the year 2028. Kasama dyan yung 3 dam yung binanggit Kaliwa Dam, yung Kanan Dam ay up pa for further studies or bidding, yung pagkapatayo ng Kanan Dam. Pero tuloy-tuloy na nga po yung pagkapatayo ng mga karagdagang infrastruktura kasi ilang dekada na ang nakalipas simula nung ipatayo yung ating mga existing dam ngayon. So, kailangan na po talaga, dahil nadadagdagan pa ng populasyon ng bansa, kailangan po talaga ng karagdagang supply sa tubig. Samantala, puntahan po muna natin itong report mula sa itong ating ginagawang araw-araw na monitoring sa presyo ng mga bilihin. Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. Naroon po sa Obrero Public Market si Alexa Avila. Magandang umaga, Alexa. Magandang umaga, Miss Cecil. Andito tayo ngayon sa Obrero Public Market dito sa Manila para mag-update sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Pumunta muna tayo sa gulay. Ang sibuyas ay nasa 120 per kilo, bawang 180, patatas 140. Kamatis ay nasa 80, carrots 120, talong 100, luya 180, ampalaya 140 at ang repolyo Baguio Pecha ay nasa 80 pesos. Ang meat, pagdating sa karne, ang liempo ay nagtaas, nakitaan ng pagtaas 2 weeks ago, dating nasa 390 ay ngayon nasa 400 pesos na per kilo. Ang lomo ay nasa 320 at ang atay ay nasa 300. Ang manok naman ay mas mahal kumpara sa ibang mga palengke, nasa 190 per kilo. Pagdating sa isda, ang galunggong ay nasa 200 at 240 per kilo, bangus 200, tilapia 140 at tulingan 260 per kilo. Miss Cecil? Nako, Alexa, nagtaas yung karne, ano? Miss Cecil? Yes, Alexa.
Alexa, nagtaas yung presyo ng karne, ano? Dahil yan, in-anticipate din natin yan dahil tataas ang demand after ng mahal na araw. Yes daw po, Miss Cecil. Nagtaas nga siya ng 10 pesos 2 weeks ago. Diretso daw yung pagtaas mula nun. Yung presyo ng bigas, Alexa, kamusta naman? Yung presyo naman ng bigas, iba-iba rin. Maraming pagpipilian ng mga mamimili. Merong mga tig 51 pesos, 55, 56. At ang pinakamataas naman ay nasa 70 pesos per kilo ang presyo ng bigas natin dito. So, nagre-range ng 51 to 70 pesos kada kilo. Yes, Miss Cecil. Naging at least steady siya, no, ditong mga nakalipas na linggo based on araw-araw na monitoring na ginagawa natin. Hindi pa raw po papasok yung karagdagang supply, ano? Yung Medyo ani. mahirap nga po dito yung supply. Okay, o sige. Puntahan na natin, Alexa, kung sino ang maswerteng vendor na tatanggap o tumanggap ngayong umaga ng Sentol token. Ayan, kasama natin ngayon si Kuya Jonathan Floro, tindera ng mga karne. Good morning po, Sir Jonathan. Ay, good morning po, ma'am. Ay, sir, ano po ano po tinitinda ninyo, sir? Po, Ano ang tinitinda ninyo? baboy po at saka baka po. Ayun, kamusta naman ho ang benta, Sir Jonathan? Medyo matumal po eh. Matumal pa rin? Kahit Opo, na tapos kasi- ng mahal na araw? Opo, medyo mataas po kasi ang presyo ng baboy po ngayon eh. Okay. But kaunti ho bang supply, Sir Jonathan? Hindi naman. Hindi naman po konti ang supply, kaya lang mataas lang po talaga yung price ng baboy. Eh, hindi ko namin alam kung bakit. Dahil baka po sa gastusin po katulad sa mga LX po yan, katulad po no, sa gasolina. Opo. Di bali, maaga-aga pa naman, Sir Jonathan. No? Opo. Maaga-aga pa. We expect na dadami pa yung inyong... Hopefully po, yung mga makaubos tao po kami dyan. ng paninda po. Ayan Maraming po. salamat po. Makakaubos na, Sir Jonathan. Lalo na pag isinuot ninyo yung sombrero ni Sentol. Opo. Saka yung apron. Opo. Mamaya po, Soto. Opo. Maraming salamat, Sir Jonathan, sa Maraming pagsuporta. salamat din po sa inyo. Okay po. God bless po. God bless Morning. po. Good morning po. At Thank you po. patuloy na pagsubaybay. Yes, Alexa. Yes, Alexa. Miss Cecil, Yan, oo. Maraming salamat, Alexa, sa iyong maraming report. salamat po. Good morning. Mula dyan sa... Alexa Avila po, nagre-report mula sa Obrero Public Market. No, alam niyo po ba, merong study na ang Pilipinas ang isa sa mga top importer ng bigas sa buong mundo. Kaya po pag tumaas yung presyo ng bigas sa world market, lalo pat umiiral na sa bansa yung liberalization, no, liberalize na yung industriya ng bigas sa bansa, ibig sabihin open na tayo dun sa importation na nanggagaling sa ibang bansa. Talaga namang apektado po tayo. 'Di ba? Yung huli pong datos na inilahad ng Philippine Statistics Authority, isa sa dahilan ng pagtaas ng inflation, ng mabilis sa paggalaw ng inflation, yung mataas po na presyo ng bigas. At ang dahilan naman po ng pagtaas ng presyo ng bigas dahil apektado po ang bansa ng mataas na presyuhan sa world market. Hindi na po nakakapagtaka kasi isa nga po ang Pilipinas sa number 1 top importer ng bigas sa buong mundo. Anyway, yan naman po pinapatutukan ng administrasyon na maging self-sufficient ang Pilipinas sa bigas, hindi lang po sa bigas, sa iba pang mga agricultural supply, kaya rin po yung supply ng asin, kasama na rin sa gustong i-revive ng administrasyon. So, asahan po natin na in the coming years, magkakaroon po ng improvement, magiging self-sufficient na muli ang bansa. Yan ang very ironic, we are an agricultural country and yet import tayo ng import ng mga produktong pang-agrikultura. Diba? Noon Pilipinas lang ang nagturo noon ng ng tamang pag-asaka sa ating mga karatig bansa. Pero ngayon, tayo naman po ang nag-i-import na. Anyway, balik po tayo maya-maya sa iba pang mga diskusyon, mga issue na ating tatalakayin. Bigyan daan po muna natin ang commercial break. Ang oras po sa buong Pilipinas, ganap ng 22 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik
Nagbabalik po ang programang Usapang Tol sa oras na 6:29 ng umaga. At ito na yung nababanggit natin, yung further response ng pamahalaan sa nararanasan nating matinding init at tagtuyot, itong summer na sinabayan pa ng El Nino. Nasa linya na po ng ating komunikasyon si MMDA Chairman Romando Artes. Maganda umaga po, Chairman. Magandang umaga po, Ms. Cecil at kay Senator Tol Tolentino. Yes. Good morning po sa inyo at sa inyong tagapakinig. Yes po, sir. Good morning po. Sir, matindi ho yung init na ating ang Metro Manila po nagkakaroon na po ng nakakapagtalala ng danger level ng heat index. Yung ating po mga traffic enforcer. Ano po ang measures na ginagawa ng MMDA para naman po maibsan o sila po ay maagapayan sa gitna po nitong mainit na panahon? Opo, tayo po ay nagpapatupad ng anti-heat stroke break kung saan binibigyan po natin ng pahinga yung ating mga enforcers na nakabilad po sa init ng araw para po makasilong, makainom po ng tubig at makapagpahinga, mag-cool down yung kanilang katawan para hindi po sila ranas ng heat stroke. Nag-provide po tayo ng mga drinking stations sa bawat district natin. At meron po kasi tayo dati na freezer po para sa bakuna na ginawa po natin, nilagyan po natin ng yelo para po maging malamig yung tubig po na iniinom ng ating mga tauhan sa field. At yan po ay open po, hindi lamang sa aming mga tauhan, kung hindi sa public in general, particularly yung mga nagmumotor po natin. Kung gusto po nilang uminom, ay pwede po dito po sa ating mga water stations na nakakalat po sa mga pangunahing lansangan natin. Opo, saan po ito mga drinking station? Madali po ba ito makita, sir? Opo, nandiyan po yan sa mga district offices po natin along major roads. Madali naman po makita kung saan kami mayroon district office, ay sigurado po meron pong water station po doon na libre po sa ating mga tauhan at ganoon din po sa public in general. In partnership po with some private sectors po. Ito pong mga district station, mga district offices ng MMDA, ito po ikalat naman sa buong Metro Manila, ano ho, sir? Opo, kalat po yan sa buong Metro Manila, particularly po sa mga pangunahing lansangan tulad na EDSA, C5. Madali naman po sila makita dahil nasa pangunahing lansangan po sila. Opo. Yun naman pong, kamusta naman, sir, yung mga standby emergency unit, yan, na pag-responde in case magkaroon po ng mass effect, ito pong mainit na panahon? Opo, meron naman po tayo ring mga emergency personnel na tinatawag natin road emergency group kung saan po sila po ay strategically located. Ganon din po, naka-position po yan para anytime po na magkaroon po ng sakuna sa ating lansangan, kasama na rin po yung mga na-heat stroke, ay meron pong madaling agarang makakaresponde. At yun naman po ay mga trained, so ng mga medical personnel na magbibigay po ng first aid, and then kung kailangan pong dalhin sa ospital yung pong na-aksidente ay kanila pong ginagawa. Sir, yung anti-heat stroke break, gaano katagal yun, sir? I think 30 minutes po, every 2 hours. Okay. So every 2 hours entitled sila sa 30 minutes break. Opo, kasi binabanggit ng Pag-asa, ang katerikan ho ng araw, Chairman, 11 a.m. to 4 p.m. So yun yung crucial time. Yun po, na may lunch break sila. Aside from that, meron pong break sa umaga at meron din pong break sa hapon. Ayun. So okay po ito, every 2 hours may 30-minute break. Opo. Pero we ensure naman po na hindi sabay-sabay yung pag-break nila. So make sure po na may iwan po na naka-duty sa karsada, kahit po yung iba nagbi-break, nagsasalitan po sila. Alternate ho, Chairman? Yes. Para hindi naman po maapektuhan yung public service, Yes po, ganun po ang aming ginagawa. Ito pong papasok naman po na El Nino. We anticipate na ang binabanggit po ng Pag-asa, tumaas na yung probability from 50%, naging more than 60% na yung probability na tayo idadanas daw ng La Nina.
expectedly by July, no po. This would be the perfect time na paghandaan po natin yung papalapit na panahon ng actually kahit hindi po La Nina, no, alam naman po natin perennial po yung nararanasan natin na panahon ng tag-ulan pagka June or July. Kamusta naman po ang ginagawang paghahanda po ng MMDA? Well, tuloy-tuloy po yung atin pong paglilinis ng mga steros at mga canals. Yan lamang po sa sobrang laki po ng Metro Manila, hindi po namin talaga mababalikan araw-araw yung lahat po ng ating mga steros at kanal. Kaya po kami ay nananawagan sa ating mga kababayan na wag pong magtapon kung saan ng mga basura. Dahil yan po mga basurang yan, pag napunta po sa mga steros, kanal, ay nagdudulot po ng pagbaha. Like kahapon po, early morning, it was reported to me na napakarami pong basura na naanod sa Pasig River. Na meron naman po tayong mga trash skimmers na gumagawa po ng paglilinis. Mechanical na po yan. Pero may mga instances po na nababara yung ating po Pasig Ferry na nakakabala din po sa takbo or sa pagkukommute ng mga ating mga kababayan. Pero in general po, kung magtatapon ng basura, yan po ay eventually, sabi niya nga pagdating po ng La Nina ay magdudulot po ng pagbaha. So, hindi po namin kaya na paulit-ulit na linisin lamang po kung wala pong disiplina ating mga kababayan. Ay magdudulot pa rin po ng pagbaha. Ano po ba yung mga areas na critical pagdating po dito sa mga estero, no? Well, may mga mabababa pa rin pong lugar dito sa Metro Manila na nagiging catch basin kung sakaling lumakas yung ulan, tulad po dyan sa may Espanya area, sa may Quezon Avenue, sa may Araneta Avenue. Yan po yung madali pong bumaha kasi po yung other portions na nakapalibot sa kanila ay mabababang lugar. So dyan po bumababa yung tubig galing sa mga matataas na lugar. At kung barado po yung drainage system ay mabagal po yung pag-subside ng tubig. May mga pumping stations naman po tayo na inilagay po dyan sa mga lugar na yan. Pero yun nga po, kung hindi po nahihigop o nakakaabot sa pumping stations yung tubig dahil po barado yung ating mga waterways, ay magdudulot pa rin po ng baha despite our interventions po. Pero tuloy-tuloy po at puspusan, non-stop ang ginagawa pong declogging. Yes po, araw-araw po yan. In fact, soon may ilo-launch po tayong programa. Ili po tayo ng 19 na truck. Yun po ay kakalat sa lahat po ng LGUs. Bawat isang LGU ay magkakaroon ng assign na isang truck. At pinag-usapan na po namin ito ng mga alkalde ng Metro Manila na aside po sa tao namin, maglalagay rin po sila ng mga tao at ganoon din po ang barangay, ganoon din po ang dole. Tulong-tulong po para everyday may naglilinis po sa bawat LGU. 19 na mga truck po ito na i-deploy, ipepwesto sa bawat LGU sa NCR. Opo, at yan po ay may mga tools na kailangan para maglinis. So, ang mangyayari po yung declogging at yung cleaning ay magiging araw-araw. Lilipat po ng iba't ibang barangay. All year round na po yan. Okay. Pero ang focus po nitong mga truck na ito para kolektahin yung mga maiipong mga basura doon po sa declogging operations, sa mga estero. Yes, puro sa declogging operations na po, hindi po yung regular na basura. Okay po. Anyway, maraming salamat po, Chairman Arte, sa pagpapaunlak po ng... may pahabol lang tayong tanong. Dahil yung inaantabayanan po nating Summer Film Festival, kamusta naman po, Chairman Arte? Hindi na po tayo conduct ng Summer Film Festival. Okay. Dahil po 50th anniversary po ng MMFF. So, magpo-focus po tayo doon sa preparations para po sa 50th natin sa December. Mahahati po kasi yung focus namin at attention. Marami naman po tayong activities na inilalay up in preparation sa MMFF sa December. Magkakaroon po tayo ng short film festival.
kung yan po ay ino-open natin sa mga estudyante para makadiscover po ng mga bagong talents. Ganon din po, meron din po tayong Cine 50 together with FDCP kung saan yung mga classic MMFF movies ay ipapalabas po sa mga selected na sinihan para po mabigyan ng glimpse yung ating mga kababayan doon sa mga classic na pelikula na naipalabas po noong araw sa MMFF. And then yung main event po ay yung pong 50th edition ng MMFF sa December. In fact, meron na po kaming executive meeting sa Friday para po mailatag po yung mga programa na yan at mapa-approve po sa executive committee. Okay. Ito po yung mga drum-up activity leading to 50th anniversary of MMFF. Yes, marami po tayong mga activities po leading sa 50th. Kaya po, inaasahan po natin na mas malaki at mas maganda yung mga i-offer po natin pelikula ngayon pong December MMFF. At mas dekalidad ng mga pelikula, Chairman Artes? Yes po, hopefully. In fact, magkakaroon, after po nitong Exico, magkakaroon po kami ng producers meeting kung saan lahat po ng mga producers ng pelikula ay amin pong iimbitahan para nga po i-encourage sila na sumali, mag-participate at gumawa po ng mga dekalidad na pelikula na ihandog po natin sa ating mga kababayan sa Disyembre. At bubuksan na, magkakaroon na rin ng partisipasyon, ng tsansa, pati ang mga estudyante na makilahok. Yes po. Through our Student Short Film Festival. Alright. Antabayanan namin, Chairman, yung karagdagang mga detalye kaugnay ng mga aktibidad na yan para sa MMFF. Alright po. Maraming salamat po. Salamat po. Yes, thank you very much po. Ang inyo pong napakinggan, si Chairman Romando Artes ng MMDA. Magbabalik po ang programang Usapang Tol, ang oras sa buong Pilipinas, ganap ng 6:41 ng umaga. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol sa oras na 6:46 ng umaga. Good morning, Senator Tol. Ang bilis na oras, Cecil. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao sa lahat ng mga kababayan natin. Ito po si Senator Tolentino. Medyo pagod tayo, Cecil. Kahapon galing tayo sa Nabunturan. Sa Davao. Davao de Oro. Medyo, alam mo, kahit mainit doon, pinag-uusapan natin ng El Nino, napatak-patak daw ang ulan. Yun ang sabi sa akin ni Vice Governor Tyron Uy. Sa gabi, mayroong konting ambon. So, yun ang pagkakaiba sa Davao de Oro. Kasi, di ba, natatandaan mo, noong February, bumaha pa doon. Yes, pero Senator. ramdam din po ang matinding init sa Davao. Sa Davao Peninsula. So, talagang sa Davao region, so talagang itong init, sobra na ito. At, yun nga, medyo nagpapasalamat po tayo sa mga sumalubong sa atin doon sa bayan ng Nabunturan. Davao de Oro. At mamaya po, may hearing po tayo mamaya sa Senado tungkol naman po ito sa Philippine Navy. Mamaya po alas 10 ng umaga. Kasama natin ngayon tungkol po sa init ng panahon at sa water crisis ang atin pong kaibigan, ang magaling na mayor ng lungsod ng Subo, si Mayor Mike Rama. Mayor, maayong buntag. Good morning. Maayong buntag, Mayor Mike. Si Senator po ito. Kumusta po kayo? Good morning. Kumusta po kayo dyan sa Cebu? Kumusta? We are already confronting itong water crisis brought about sa El Nino po. Senator, at saka, sino yung kasama mo? Cecil po. Cecil, Cecil. Naririnig po tayo sa Cebu sa 106.7 FM sa Cebu ngayon. Wow. Pero tanong ko po, Mayor, tanong ko po sa inyo. Ayan, barong Tagalog pa si Mayor. Ready na. Alam mo to si Mayor. Hindi kasi may 3 de Abril. May 3 de Abril. Ay, oo nga. Sorry. May event pala kayo. Tanongin lang namin yung...
Mayor, Right, tanungin lang right. namin Senator. yung sinabi ng Metropolitan Cebu Water District sa special session ng City Council kahapon na wala daw excavation permit para sa pipe laying projects patungo sa 10 barangay sa Cebu City. Tama po ba ito? Sinabi ko na nga, saan yung mga permit? Wala namang binigay. Sipirmahan ko, wala eh. Alam mo, mayroong problema niyang water district, Senator. Kaya nananawagan na ako ng nasyonal. So, paano po yan kung walang permit? Tigil muna sila. Yeah, they should put their hand on what's going on in the city of Cebu. Alam mo bakit? Yes, I agree. It's already a year itong inapuin kong bagong 5 board Director, member ng MCWD board. Meron na akong Pokman, kumpleto na, kagulo pa dyan sa yung luwan noon. Abutin na lang, nandito na ang luwa, pero I don't think that will be a complete solution. Yung complete solution dyan, para maka-assume na yung 5 in-appoint ko, yung hindi na sila mag-o-object, ng appointment na ginawa ko. By then, so pag yung 5, ng tubig. Opo, Mayor, yung 5, majority na sila, they can appoint a new general manager. Tipo ba? Yes. Tamang-tama ka. Tamang-tama ka. Kaya nga, ito naman nga general manager, in trouble sa newspaper, puro naman sila in trouble eh. Lahat yung mga current manager, yung mga MCWD Board of Directors, replete with document yan, Senator, na mayroon silang violation ng procurement process. Hindi lang Mayor, itong month na ito, baka mag-appoint na sila, mag-elect na sila, appoint na sila ng bagong GM kasi majority na yan at siguro mapapabilis na. Pero ang problema, kaya nga ako nananawagan na sa Malacanang. Talagang nananawagan ako to talagang from the heart ito. Alam mo naman ako, kilala mo naman ako. Taga-Cebu ka na eh. You're now a Cebuano. Cebuano ko. Nakalim pa ako ngayon, Mayor, uli sa San Carlos. At saka yung kainan natin dyan na... tayo doon sa yung natin, watering, yung simple na lodging place mo. Or wala na ngayon eh. Under repair. Under repair yung kainan natin ng corn beef. Under repair yung restaurant. But anyway, nandiyan ka na. Kung pwede lang ako mag-appeal sa Senate, ipoprove ko yung MCWD. Sinabihan ko na yung pamangkin kong congressman na bring it up and deliver a privilege speech. Kasi bigyan niyo po ako ng dokumento, Mayor, para makatulong ako sa mga kababayan natin sa Cebu. Provide me the documents. Provide me the documents, Mayor. Sure, I will. Opo. So, si Cecil Ata, may tanong sa inyo? Siguro within this week, Mayor. Kung magpadala nyo. I will. Para malaman ng mundo. Kasi dapat malaman ng mundo. Tutulong po tayo sa inyo. Dami kasi pumapasok ng mga personalities. Opo. Ang daming turista ngayon. Tapos, pag mahina ang tubig, paano yung mga restaurant? Di ba? Correct. Yun talaga, pero yung consolation naman namin, Senator, mayroon kaming pera. We have 2 billion for our quick response. Yung calamity fund. That we can use even 30% yung preparedness. Lalo na ngayon, we already declared crisis. So, marami na kaming mga... State of calamity. Yes, I have delivered. I thank the Sangguniang Panglungsod for giving me the opportunity to speak. Kasi akala ng iba dyan, kasi sinisiraan ako eh. Hindi nila alam, tutok na tutok itong mayor na kaibigan mo. Yes. Mayor, yung dam po ng Talisay, yung Talisay Dam, medyo bumaba po yung water level dahil po sa ito, ninyo. So sa ano pong measures po ang meron tayo para madagdagan po ito, hindi magkulang ang tubig? Sinasabi ko meron tayong ito lahat to eh. No?
Cebu update, meron yan, no? Short term, long term, at saka short term, medium term, at saka long term. Itong, when I saw the necessity to declare crisis on water, sinabi ko, ina-aggravate pa ito na yung 5 director ko at saka chairman, hindi kami makapasok dyan sa MCWD. Ang daming mga itziburitsi dyan. Ito na, 11 to. Water security, food security, health security, saka public safety security. Kasama pa yung city hall security. I totally agree, Mayor. Cecil, meron kang tanong kay Mayor Mike Rama? Medyo busy si Mayor. Mayor, ano po? Karagdagang tanong lang po, Mayor Rama. Ano po ang emergency measure na ginagawa po ngayon ng Cebu City para masuplayan po ng tubig yung ating mga kababayan dun sa mga kabundukan, mga upland barangay po pala yung apektado ng water crisis, sir? Meron naman kami talagang patubig. Saka yung MCW din na kaibigan natin, working hand in hand. Kaya pag makita mo yung water, identification ng cluster point where water source can still be potable. Pangalawa, provision ng potable bottled water. Tapos we are already rehabilitating months ago pa yung mga deep well, yung mga immediate to. Saka at the same time, yung immediate talaga na food security. Meron na akong programa dyan. I do not want to be Kailangan na bang magrasyon, Mayor, ng tubig sa mga residente? Hindi naman yung magrasyon na magrasyon. Okay. Ang pinaka-importante, magtulungan lahat. Kasi meron man tubig yung mga private, alam mo naman yung mga ibang private establishments, yung malalaking supermarket or whatever, malalaki, they also have this individual private source of water na doon galing sa baba, no? Galing sa baba. Kaya tulong-tulungan na maggagawa ko ng everyday convergence meeting. The same way na ginawa ko ito noon, yung COVID, yung vaccination, yung UDET, lalo na ngayon, ito at saka yung sinasabing disruption ng eskwela. I do not want to be the one declaring. I give it as an empowered power to schools, to parents. Household decision yan. At saka institution decision yan. Kasi pag sinasabi kong walang trabaho buong Cebu City, hindi po pwede sa BPO yan. Walang sabihin natin pasok sa lahat ng school. Meron namang school, air condition yan. Meron namang school, maraming trees. So, hindi masyadong mainit. Pero yung talagang mainit na, it behoves now on the principal, saka whoever are the manager, owners of any businesses. Kasi pag sinasabi ko, walang trabaho, until when? Walang papasok sa eskwelahan, until when? In the meantime, anong gagawin natin? Mayor Rama, dito sa Metro Manila, pagka nagkukulang ng supply sa tubig, yung mga fire truck po nagpupunta ng mga barabarangay para magdala. Tama na yun. Ngayon po ba, ganun din po ba ngayon ang ginagawa sa Cebu, sir? Kasama na yan, kasama niya lahat. Okay. Kasi kami, we work as one. Barangayan po kami, bayanihan, voluntarismo. Alam ni Senator yan kasi taga Cebu na yan si Mayor, kabisado niya yan, si Mayor Rama, crisis manager yan, Cecil. Alam na niya yan na mga tamang gawin dyan. Isang tanong na lang, Mayor, bago ka namin pakawalan kasi alam ko marami kang gagawin. Yung pertussis ba, may epekto na sa Cebu? Mayroong inaalam, pero hindi yung talagang outbreak na outbreak. Okay. Alam mo, Senator, tingin ko, kami kasi nauna nag-reach ng herd immunity ng COVID, So, practically, the way I look at it, it may have helped yung immunization namin, yung vaccination namin,
we did a wonderful record. Kaya nga nauna na kaming nag-open ng ekonomiya namin. Tapos, ito ngayon, we are monitoring it really very much closely under the City Health Department. Yes, alam naman natin, on top lagi dyan si Mayor Mike Rama. So, wala pang dahilan para mag-declare ng state of calamity rin because of Petrosis. At alam ko, yung City Health Office natin sa Cebu ay talagang nakatutok po dyan, lalong-lalo na doon sa mga sa barangay, hospital. Sa barangay sila po. Pati barangay. Ako, very good, Mayor. Mayor, wala na akong maitanong sa'yo na-istorbo ka lang namin. Nahiya tuloy ako. No, okay lang. Para sa bayan, I will supply you with the documents. Okay? Mayor, maraming salamat. Dagang salamat. Any parting words sa mga kababayan natin na nakikinig ngayon sa... Ingat ka. More power. 106.7 FM. Okay. Ayun. Maraming salamat si Mayor Mike Rama. Dagang salamat, Mayor. Ang masipag na Mayor ng Cebu. Nakausap po natin ngayon. So, no cause for alarm pa sa Petrosis. Yung sa supply ng tubig, meron mga ginagawang hakbang ngayon. Nag-meeting ang City Council kahapon at meron bagong 5 directors ng Metro Cebu Water District at ang Cebu talaga hindi dapat mapabayaan yan kasi pagpupunta ako sa airport dyan, parang international airport ng ibang bansa, punong-puno lagi. Ang daming mga turista, kaya yung restaurant, yung mga hotel, puno lagi yan at kailangan talaga ng tubig. Pero tama yung formula niya. Ay dapat talaga ang solusyon ay laging magtulungan down to the barangay level. Salamat Mayor Mike Rama ng Cebu City. Yan, Sentol, bago tayo tuloy magpaalam dahil alas 7:00 na po ng umaga, bigandaan po muna natin itong mahalagang mensahe mula po kay The Edgard Cabangon, ang chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation. Food for thought. Happiness isn't something we wish for. It's something we make, something we do, something we are, and something we give. Think good, think God, thank God. Have a great day ahead. God bless you. Yan. Ang bilis ng oras, Cecil. Magpapaalam na ulit tayo. Parang umikot lang yung kamay ng relo. Alas 7 na po ng umaga. Ito po si Senator Francis Tolentino. Magkikita-kita ulit tayo bukas sa mga kababayan ko sa Cavite. Magkita-kita tayo mamaya sa Bailen, sa General Emilio Aguinaldo mamayang hapon at yung mga kababayan natin bukas sa Kawayan Isabela. Nandiyan po tayo para sa Farmers Day ng Kawayan Isabela alas 9 ng umaga. Cecil, kaya nakikita ko, alam ko itong pinag-uusapan natin kung saan mainit at El Nino kasi napapasok ko yung mga kasuluk-sulukang barangay at advance happy fiesta sa mga tiga San Narciso, Zambales. Nandyan po ako sa Sabado. Mamimiesta po ako sa inyo sa San Narciso, Zambales. Ito po si Senator Francis Tolentino. Magandang umaga sa inyo lahat. Magkikita tayo mga tol bukas ng umaga. Ako naman po inyong lingkod, Cecil Villarosa. Antabayanan ang susunod na programang Pasada Balita kasama si Kuyang Johnny Bañez. Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo, negosyo, isang oras na hitik sa impormasyon. Ang bawat umaga mo, magbabago sa Usapang Tol. Kasama sina Senator